Sa Lebak, Sultan Kudarat, isinilang sa isang bayang kilala sa kanyang angking likas na yaman. Si Ronnie Mark Mendoza Vicells, o mas kilala sa palayaw na Rasta Mac at ngayon ay Rasta Ninja, ay lumikha ng sarili niyang pangalan hindi sa larangan ng agrikultura kundi sa loob ng parisukat na lona ng boxing. Ang kanyang paglalakbay ay isang kwento ng determination, sunod-sunod na tagumpay, isang mapait na kabiguan sa bingit ng pangarap, at isang matatag na pagbangon upang muling ituloy ang naudlot na mithin. Bata pa lamang ay kinakitaan na ng potensyal si Vicells sa larangan ng boxing. Bagamat kulang ang mga detalye tungkol sa kanyang amateur career, malinaw na ang kanyang mga unang taon sa esport ang nagpanday sa kanyang tibay, liksi, at kakaibang estilo na naging puhunan niya sa kanyang pagpasok sa professional na boxing. Noong ika-9 ng Enero 2016, sa edad na 20, sinimulan ni Vicells ang kanyang professional na karera sa isang panalo laban kay Junard Tabar. Sa kanyang mga unang laban, ipinamalas niya ang kanyang lakas at galing na nagtala ng sunod-sunod na panalo. Ang kanyang orthodox stance at taas na 5 talampakan at 5 pulgada ay hindi naging hadlang upang dominahin ang light flyweight division. Sa ilalim ng Omega Boxing Gym sa Cebu, unti-unting umukit ng pangalan si Vicells. Mula 2016 hanggang 2022, nanatili siyang walang talo sa kanyang 18 laban na may isang tabla. Ang sagupaan sa pagitan ni Mark Rasta Mac Vicells at Jervin Iron Fist Mama noong ika-3 ng Hulyo 2021 sa IPI Compound sa Mandaue City, Cebu ay hindi lamang isang ordinaryong laban sa boxing. Pagtatagpo ng dalawang walang talong mandirigma na itinuturing ng mga pag-asa ng kani-kanilang henerasyon. Ang gabing iyon, sa ilalim ng promotion na Combati 10, ay sumubok sa hangganan ng kanilang lakas, tapang at determination ay tinatapon siya sa mga pinaka-dramatiko at hindi malilimutang paraan sa kasaysayan ng modernong boxing sa Pilipinas. Bago ang kanilang paghaharap, parehong may malinis na kartada sina Vicells at Mama. Mark Vicells na may record na 13 panalo at isang tabla ay ang pambato ng Omega Boxing Gym ng Cebu. Kilala siya sa kanyang agresibong estilo at malakas na suntok. Sa kabilang banda, si Jervin Mama na mula sa Sanman Boxing Gym ng General Santos City ay mayroon ding impresibong record na 12 panalo at walang talo. Ang laban na ito ay itinuring na isang crossroads fight, isang laban na magtatakda kung sino sa kanila ang tunay na aangat at magiging karapat-dapat sa mas malalaking oportunidad sa pandaigdigang entablado. Sa pagsisimula ng laban, agad na ipinakita ni Jervin Mama kung bakit siya ay isang kinatatakutang kalaban. Ginamit niya ang kanyang kahusayan sa technical na boxing, bilis, at matatalas na kombinasyon upang dominahin ang mga naunang round. Si Vicells, na karaniwang umaasa sa kanyang opensiba, ay nahirapang makahanap ng kanyang distansya at tiempo. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang kumpiyansa ni Mama. Paulit-ulit niyang tinatamaan si Vicells ng malilinaw na suntok na nagpapakita ng kanyang superior na bilis ng kamay at paa. Para sa mga manonood at mga komentarista, malinaw na si Mama ang nangunguna sa scorecard sa mga hurado. Upang dagdagan ang paghihirap ni Vicells, nagtamo siya ng isang malalim na hiwa sa kanyang kaliwang kilay. Ang sugat na ito ay naging isang malaking sagabal dahil hindi lamang ito nakaaapekto sa kanyang paningin, kundi nagbibigay din ito ng dagdag na pressure na kailangan na niyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout. Pagsapit ng ika-10 at huling round, ang situation ay desperado na para kay Vicells. Duguan at malinaw na dehado sa puntos, alam niyang isang knockout na lamang ang kanyang tanging pag-asa upang manalo. Sa kabilang dako, si Mama ay nagbo-boxing na nang may pag-iingat, sinisigurado na lamang ang kanyang nalalapit na panalo sa pamamagitan ng desisyon. Sa mga huling segundo ng laban, habang ang orasan ay patuloy na umuubos, tila tanggap na ng marami ang kahihinatnan. Si Vicells ay may ibang plano. Sa isang iglap, habang si Mama ay bahagyang umatras, nagpakawala si Vicells ng isang perpektong tiempo at napakalakas na kaliwang direktang suntok na tumama ng buong lakas sa panga ni Mama.
Ang suntok ay nagmistulang isang kidlat na gumuhit sa gitna ng ring. Agad na bumagsak si Jervin Mama sa lona at malinaw na hindi na ito makakabangon pa. Itinigil ng referee ang laban sa oras na 2:59 ng ika-10 round. Isang segundo na lamang ang natitira sa buong laban. Ito ay isang panalo na nagmula sa bingit ng halos tiyak na pagkatalo. Ipinakita ni Viselas ang puso ng isang tunay na kampeon na hindi sumusuko hanggat hindi tumutunog ang huling kampana. Para kay Mama, ito ang kanyang unang pagkatalo sa isang laban na halos nasa kanyang mga kamay na. Ang laban na ito ay naging usap-usapan sa mundo ng boxing sa Pilipinas. Itinuturing ito ang Comeback of the Year at Knockout of the Year ng maraming lokal na boxing award bodies. Ang dramatikong panalo ni Viselas ay lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mapanganib na mandirigma at nagbukas ng mga pinto para sa kanya na kalaunan ay umabot sa isang world title eliminator. Sa kabuuan, ang laban ni Mark Viselas kontra Jervin Mama ay isang klasikong kwento ng katatagan, paniniwala sa sarili, at ang katotohanan na sa boxing, isang suntok lamang ang kailangan upang baguhin ang lahat. Ito ay isang gabing hinding-hindi malilimutan na nagpakita ng drama at kagandahan ng esport. Sa isang gabing puno ng aksyon at nag-uumapaw na determination, matagumpay na sinimulan ni Mark Rasta, Mac Viselas ang kanyang kampanya sa mas mataas na flyweight division sa pamamagitan ng isang kumbinsidong panalo laban sa kapwa Pilipino at dating walang talo na si Albert The Amazing Francisco. Ang kanilang laban ay nagsilbing main event ng Combati 17 na ginanap noong ang ika-29 ng Hunyo 2024 sa IP Compound sa Mandaue City, Cebu. Ang konteksto, ito ang kanyang unang malaking pagsubok mula nang magdesisyong umakyat ng timbang. Nakataya sa laban ang bakanting International Boxing Federation Asia Flyweight title, isang panalo na maglalagay sa kanya sa world ranking sa bagong division. Sa kabilang panig, si Albert Francisco ay hindi isang bastang kalaban. Dala niya ang malinis na record na 12 panalo, walang talo at may 7 knockouts. Kilala siya sa kanyang lakas at determinasyon na nagbigay sa kanya ng WB o Oriental Youth Flyweight belt sa kanyang nakaraang laban. Ang sagupaan ay itinuring na isang tunay na pagsubok sa kakayahan ni Viselas na dala pa rin niya ang kanyang lakas sa flyweight division laban sa isang mas bata at gutom na katunggali. Mula sa simula, ipinakita ni Viselas ang kanyang karanasan at pinagbuting estilo. Pagamat siya ang umakyat ng timbang, hindi nagbago ang kanyang agresibong opensa, ngunit mas naging kalkulado ito. Sa buong 10 round, epektibong ginamit ni Viselas ang kanyang jab at malalakas na kombinasyon upang kontrolin ang laban. Ang pinakamahalagang sandali para kay Viselas ay dumating sa ika-5 round. Nahuli niya si Francisco ng 2 magkasunod na uppercut na nagresulta sa pagbagsak nito sa lona. Bagamat mabilis na nakatayo si Francisco at nagpakita ng katatagan upang ipagpatuloy ang laban, ang knockdown na iyon ay nagbigay ng malinaw na bentahe kay Viselas sa scorecards. Sa mga sumunod na round, patuloy ang domination ni Viselas. Siya ang mas nakapagpatama ng malilinaw at mas mabibigat na suntok. Bagamat lumaban ng buong tapang si Francisco hanggang sa huling kampana, hindi ito naging sapat upang malampasan ang husay na ipinamalas ng mas veteranong si Viselas. Ang resulta, panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Pagkatapos ng 10 round ng bakbakan, walang dudang ipinahayag si Mark Viselas bilang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang 3 hurado ay nagbigay ng mga sumusunod na score, 97-92. Christopher Imbodo, 97-92. Rolando Mendoza, 96-93. Noel Flores. Ang matagumpay na debut ni Mark Rasta, Ninja Viselas kontra Xiang Li. Sa isang makabuluhang hakbang sa kanyang karera,
Ipinakita ni Mark Visells ang kanyang kahusayan sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng isang dominanteng panalo laban sa Chinong boksingero na si Xiang Li. Ang kanilang 8 round na sagupaan na ginanap noong ika-18 ng Mayo 2025 sa Fujisan Messe sa lungsod ng Fuji, Japan, ay nagsilbing isang matagumpay na pasinaya para sa Pilipinong mandirigma sa Land of the Rising Sun. Ang laban na ito ay hindi lamang isang simpleng non-title bout. Ito ay sumisimbolo sa isang bagong kabanata para kay Visells. Ito ang kanyang unang opisyal na laban matapos pumirma sa ilalim ng isang Japanese promoter, ang Suruga Danji Promotions. Kasabay ng paglipat sa Japan, ipinakilala rin niya ang kanyang bagong ring name na Rasta Ninja, isang pagbabago mula sa kanyang dating moniker na Rasta Mac. Ang laban ay isinagawa sa flyweight division, ang bagong timbang na kanyang kinabibilangan matapos umakyat mula sa light flyweight. Mula sa unang tunog ng kampana, malinaw na si Visells ang nagkontrol sa takbo ng laban. Agad niyang ipinamalas ang kanyang pinagbuting estilo na nagpapakita ng isang mas kalkulado at matalinong diskarte kumpara sa kanyang dating purong agresibong opensa. Ginamit ni Visells ang kanyang matatalas na jab upang itakda ang distansya at pigilan ang anumang pagtatangka ni Xiang Li na makaporma. Sinundan niya ito ng malilinaw na straight punches at epektibong counter-punching. Ipinakita rin niya ang isang matibay na depensa kung saan madali niyang naiilagan o sinasangga ang mga suntok ng kanyang kalaban. Habang tumatagal ang mga round, lalong naging kitang-kita ang domination ng Rasta Ninja. Sa ilang pagkakataon, nakukulong niya si Lee sa mga lubid at pinapaulanan ng sunod-sunod na suntok sa katawan at ulo. Bagamat sinubukan ni Lee na sumagot, bihira siyang makatama ng malinis na suntok dahil sa husay ng depensa at tamang tiyempo ni Visells. Ang ipinakitang tikas at kumpiyansa ni Visells ay nagpapaalala kung bakit siya ay isang world-rated na boksingero. Nice counter, baby Ceres. Pagkatapos ng 8 round, walang naging duda sa naging desisyon. Iginawad ng lahat ng 3 hurado ang laban kay Mark Visells sa pamamagitan ng isang malinis na unanimous decision na may magkakatulad na score na 80-72. Ito ay nangangahulugang na panalunan ni Visells ang bawat isang round sa pananaw ng mga hukom. Higit sa lahat, ito ay isang matibay na pahayag na ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang karera sa Japan ay isang tamang hakbang. Ang kanyang impresibong debut ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya na muling umakyat sa world rankings at ituloy ang kanyang pangarap na makamit ang isang world title. Ang kwento ni Mark Visells ay isang patunay na ang daan patungo sa tagumpay ay hindi laging tuwid. Ito ay puno ng mga pagsubok, kabiguan at mga desisyon na kailangang gawin. Tibay ng loob, determination na bumangon, at ang patuloy na paghahangad na maabot ang pangarap ang siyang tunay na sukatan ng isang kampeon. Sa kanyang pagpapatuloy ng karera sa Japan, isang bagong pag-asa ang nabuksan para kay Rasta Ninja na balang araw ay makamit ang mailap na world title. Hanggang dito lang tayo mga bossing. Salamat sa laging pagtangkilik. Ingat lagi at God bless sa inyong lahat. Big shout out to Pinoy Boxing TV. Please subscribe, like, and share.